Kamusta kayong lahat? Nandito naman po ako, Nyolo the Third. Update muna tayo. The Comelec and Bank denied the motion for reconsideration of the 30 youth nullifying their party list registration. Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan ay, bye-bye na. Disqualified ka. Bye-bye na rin. Iyot man Duterte. Bye-bye na. Bye-bye, Duterte Youth Party List! Wala na pong Duterte. Wala na pong Duterte Youth Party List. Ang party list para sa mga Duterte, hindi para sa taong bayan. Ayan pong party list na yan. Ang tanging motibo, Nyolo buwang. Buti alam mo. Patayin mo si BBM. No joke. Buti alam na itong buwang ako. Buti alam mo. Wala ka ng pag-asa, Panday! Wala ng pag-asa, Duterte Youth, Panday! Pati yung hipag niya, nagpanggap na asawa niya. Talagang mahilig umiyot. What the fuck? Wala na po pag-asa, ha? Wala na ang Duterte Youth Party List. Ang tanging motibo nila ay palayain si Duterte. Free Duterte now. Pusang inang party list to. Yan lang po ang gusto nila. Free Duterte now. Sa pool. Ang Duterte Youth ay hindi tunay na youth. What the fuck? Dapat ganun eh. Ang Duterte Youth ay hindi tunay na youth. Yan ay mga dugyot. Patayin mo si BBM. No joke. Diba dapat dugyot party list? Sobrang baho ng galawan eh. Baho ng galawan. Biro mo, Duterte Youth. Okay lang sana kung Duterte party list. Pero lagyan mo ng youth. Tapos, hindi kayo youth, kuyo cute. Diba? Duterte Youth, tas ano mo muna, matanda. Diba? Kaya naiya po yung kabataan party list. Itong kabataan party list, nakita mo naman talaga, batang-bata. Batang-bata na namumuno. Hindi, Duterte Youth, putik. Hype yun namumuno eh. Ang Duterte Youth ay hindi tunay na kinatawan ng kabataan, kundi isang peking organisasyon na ginawa lamang upang palakasin ang political machinery ng pamilyang Duterte. Yan po talaga ang ang motibo niyan. magkaroon ng representative ang Duterte Youth Party List diyan sa Kongreso para po maisakatuparan
ang motibo at mitiin ng pamilyang Duterteng magnanakaw. Diba? Yan po ang totoong motibo niyan. Ang mapalaganap lang po ang adikain ng mga Duterte na minsan lang pinagbigyan ng Pilipino dahil nga nabudol ang bawat Pilipino ng pamilyang Duterte. Putang ina, 6 na buwan lang, apos na ang droga, putang ina nyo. Ikaw talaga. Xi Jinping. Eto na po, tapatan to Magkano na ba ang pondong nakuha ni Pulong noong congressman siya noong panahon ng kanyang father na namiminger? Kaya nasabi ni Congressman Abante, magkano daw nakuha ni Pulong nung congressman siya nung panahon ng father niyang namiminger? Sabi naman ng iyot man, kung may baman dito, humuupa din agad. Hindi kagaya ng mga swimming pool nyo dyan sa lugar nyo. Tanga! Nang tanga talaga ng mga Duterte, no? Proud pa siya na bumaba sa lugar niya. Hawak mo ang 51 billion, binabaha ka pang hayop ka? Hawak mo na yung 51 billion, binabaha pa kayong hayop kayong dyan sa Davao? Hindi ka na naawa sa mga tiga Davao? Proud ka pa, binabaha? Sabi niya, if he really wants to know the exact figures, I'm directing DPWH district and regional offices to provide him official data and amounts. Besides, do not mind the floods in Davao. I can guarantee everybody that every peso was allocated, was implemented. Pusang ina Pulong, wag mo kami loko-lokohin. Magnanakaw ka. Sabi niya daw, wala namang babagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Eh di sa mo nilagay yung pera? Tanga ka talaga, Pulong. Eh di sa mo nilagay yung pera, pinang-invest mo na naman sa droga ng mga friends mo. Ibig sabihin lang po, wala po siyang ginawang project. Oh, walang nagbabagsakan ng mga flood control projects dito. Wala din mga ghost projects dito. Eh talaga naman talaga kaya wala. Eh putik, konting ambon lagpas tao. Tanga ka ba, Pulong? Dorobo kayo sa pagdanakaw eh. Oh, isa pa, di naman kinahanglan yung mayor pa yung mureklamo pareha sa inyo diha. Bisang kinsing Davaoenyo pwede mga yung datos gikan sa DPWH. So ayaw nyo ibutang sa ngalan na akong igsoon nga mayor ang inyong pagpangutana kay transparent ang among proyekto ug accessible ang records. Asan ang records, tanga? Wala kang pinapakita records. Tattoo mo nga lang, tatanga-tanga ka, hindi mo ipakita eh. Tattoo mo nga lang, kung di ka tatanga-tanga, nababakla ka pa, parehas kayo ni Barbie. Yeah. Baklang magkakapatid.
You may also count those for transparency sake. O, ilabas mo na. At kahit hindi mo naman ilabas mag-iimbestiga na, Pulong. Ha? Kaya, hold your betlog. Ha? Hawakan mo na yung betlog mo, Pulong, habang maahawakan mo pa. Kasi bubulat-latin na ang flood control na 51 billion. Ha? Ang pinakamalaking flood control sa balat ng tinapa. Diba? Natatakot na si Pulong, kaya po nagdadaldal na naman. Ganyan po yung mga Duterte, parang yung tatay niya. Gigil na gigil nang kukuhanin na yung bank record ni Trillanes. Diba? Pupukpukin ng mic si Trillanes. Ganyan ang mga Duterte. Kapag nasusukol, masyadong iyakin. Diba? Iyakin. Kapag nasusukol, yung isa tumatakbo ng Singapore. Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Sabi ni Barbie, laban tayo, suntukan tayo, suntukan. Diba? Si Barbie tumakbo ng Singapore, nakipagkita sa boyfriend niya para Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! Chuchu pala yan! diba? Ganun po kadiwag ang mga Duterte. Niloko lang yung Pilipino. O si Sara, bloodbath, naging sumbungan ng Supreme Court. Oh. Yan ang mga Duterte inaangaan nyo, mga kupal. Kaya magantabay po tayo dito po sa investigasyon na gagawin po ng ating Kongreso. At ang tingin ko po si Risa Ontiveros po yata ipupush din po ang 51 billion sa Senado. Oh yeah! Okay, sa isa pong update pa tayo. Ito po, mapakagandang update po ito. Napakasarap po sa pakiramdam ng feeling na mapakita ko sa inyo ito. Breaking the energy. Ito po, maganda to ha. Tunay lang. Ayusin ko lang para makita nyo sa screen kasi matatanda na po kayo at malabo ang matang kulubot. Breaking! The Energy Regulatory Commission has revoked with immediate effect. Doon pa lang panalo na eh. Ha? Doon pa lang panalo na po tayo. Okay? Doon pa lang panalo na tayo. Panalo na po tayo. Tutuloy ko pa ba? Eto po, the ERC, Energy Regulatory Commission, sila po ang namamahala sa mga kuryente, sa mga ating elektrisidad sa buong Pilipinas. Sila po ang nagre-regulate ng tamang presyo. Sila rin po ang nagmamonitor ng mga tamang gawi ng kumpanyang napapaloob na may ukol sa elektrisidad. The Energy Regulatory Commission revoked with immediate effect all provisional authorities to operate. Hindi na po daw binigyan ng otoridad para makapagsagawa pa o makapagtrabaho o makapagmanipula pa ang Villar owned Siquijor Island Power Corporation. Pakpakan! Ayan po. Pagkatapos po malaman ng Pangulo to, pinag-utos na po na ipasara na at wag nang bigyan ng permit to operate pa ang hayop na mga bilyar
Island Power Corporation. Kasi nga po, hayop po talaga ang mga bilyar. Hitao ba to? Hindi. Hayop ba to? Hindi. Pinakahayop ba to? Hindi. Nuknukan sa hayop? Oo. Patayin mo si BBM? No joke. Yan po. Kita nyo naman po ang ginagawa sa mga taong bayan ng mga bilyar. Sa Siquijor po, wala pong kuryente. Nadatnan po ng Pangulo yan at ikinagalit ng Pangulo. At ngayon po, sa bisa po ng ERC, hindi na po sila pinayagan mag-operate pa. Biro mo, si Villar po ang kinikilalang trilyonaryo. At ngayon po may kaso sila sa Exchange and Commission, 'di ba? Securities and Exchange Commission. Sa pag-undeclaring o hindi nila paglalabas ng mga totoong kinita ng kanilang kumpanya, sila pa ang nasusunod. Ganong kaayop. What the fuck? Kaya ngayon po, sabi po sa SIPCOR, due to multiple violation of operational and regulatory compliance requirements. Ibig sabihin po, sa dami pong kasong ginawa, sa daming paglabag at ng mga operational and regulatory compliance, hindi po nila sinunod ang wastong operasyon at ang regulasyon ukol sa compliance na kailangan. Amid the power crisis that has impacted amid the power crisis that has impacted the lives and livelihood of residents in the island province, Energy Secretary Sharon Garin announced on Friday, August 29, alas 3:30 ng hapon. Kapapasok lang po ng balita to. As in 1 minute ago nakuha po natin. Napakaganda pong balita nito. At hindi pa po yan natatapos dahil isusunod po ang crime water against humanity. Dapat lang po ito. Kung may kita ka ng trilyon, napakagahaman yung pamilya kayo. Trilyon ang kinikita nyo. Ha? Trilyon. Ang mga kababayan natin, bangungot ang dala nyo, mga hayop kayo. I am a victim too, Your Honor, Mr. Chair. I'm sorry, Your Honor, Mr. Chair, if I have so many or too much emotion regarding this matter of this Villar family because I'm a victim too. Hello, Garci. What the fuck? Yes, you heard it right, Your Honor, Mr. Chair. I'd like to focus your attention to my everyday living in this motherfucking home. What the fuck? When I woke up in the morning, no water. Up to the afternoon, no water. Up to the evening, no water. 1 a.m. in the midnight, have water. 5 a.m., no water. Water ng ina niyan. What the fuck?
And then, they are the richest Filipino in the country. And you are serving the Filipino with inconsistencies and so many illegal activities. And you let your Filipino people suffer. You have two idiot senator in the Philippines. They didn't even care about ordinary people in the world. And it's all gonna fine. I have no water in the world. I just can't believe no gone. Too many people in the world is dirty. Boom! Patayin mo si BBM. No joke. Diba? Oy, maraming salamat, Ma'am Susan Louie. Susan Louie, thank you po. Kaya nararapat ba to? Hindi. Mula sa Kinadyot, Bulacan. Alam nyo, lubos ko pong kinaiingitan ng mga taga Bulacan at mga taga Mindoro. Sapagkat ang dami po nilang tubig. Pero sa amin, wala po kaming tubig. Kaya nararapat lang po sa mga bilyar ito. Kulang pa po ito. Hindi lang po kuryente ang perwisyo. Maging tubig po ay perwisyo. Kaya abangan po natin sila sa Kongreso kung paano idiskubre natin ang totoong pangwawalangya, panggagahasa sa ating mamamayan ng pamilyang bilyar na to. Alam nyo mga kanguso, hindi po natutulog ang mga totoong pangyayari. Abangan po natin ang mga susunod na balitang ito sa ating programang Tubig ng Ina Mo. What the fuck? Kaya maraming salamat po sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos dahil binigyan niya po ng agad na action to. Noong paglapag po ng ating Pangulong Bongbong Marcos at nakita niya po ang sitwasyon ng mga tiga-Siquijor. Ang ganda pa naman, ang ganda niya sa Siquijor eh. Di ba? Ang ganda po niya sa Siquijor, tas walang tubig. Paano na lang po ang mga kababayan natin niya sa Siquijor, wala silang kuryente pala. Paano na lang mga kababayan natin yan? Alam nyo, makikinabang lang po dyan at matutuwa. Yung mga babae po na tuwing alauna ng madaling araw, nahahati yung katawan, lumilipad. Ang dami dyan sa Siquijor ng ganyan eh. Diba? Ang dami po niyan sa Siquijor. Yung nahahati po yung katawan nila, tapos lumilipad po. Ang dami niyan sa Siquijor, nagkalat yan. Diba? Kung sana lahat ng tao sa Siquijor manananggal. Eh hindi. May mga normal na tao dyan. Diba? Diyan lang po yan eh. Diba? Naglilipatan lang yan. Minsan pupunta sila sa Capiz para mag-refill, then babalik sa Siquijor. Diyan po yan, naglalaro lang sa Capiz at Siquijor yung mga manananggal na yan eh. What the fuck? Diba? Hindi nyo rin yung mga ordinaryong tao. Diba? Hindi sila aswang eh. Kailangan nila ng kuryente. Diba? Hindi lahat ng tao kailangan sa dilim. May mga taong kailangan din ng liwanag. What the fuck? Nakakatakot niya sa Siquijor eh. Biglang may lumilipad na kala mo. Uy, nagla si ibon dito ah. Ang laki.
Ay, talaga. Paano ko ba naisip yun? Tawa. Mga ganito kasi, pag naalala mo yung mga kwento ng lolo mo no? Aray ka. Pag naalala mo kasi yung kwento ng lolo mo naiisip ko tuloy. Alam mo naman to utak ko. Naiisip, alam mo ba, Apo? Yes po, Lo. Nasa yung mga pinsa mo. Tawagin mo na, Apo. Magkukwento na ako. Okay, Lo. Naalala niyo yun, no? Nagkukwento pa yung lolo niyo. Lalo na pag brown out, walang ilaw. Walang ilaw, naku po. Apo, dito kayo. Opo, Lolo. Magkukwento ang lolo. Alam niyo ba, ang probinsya ng Antique at Siquijor? Bakit po, Lo? Doon maraming aswang. Woo! What the fuck? Ganun yung mga kwento, no? May kaibigan ang lola nyo. At doon nakatira sa Antique. Woo! Wala kang puso, hayop ka! Abang naman pe. Okay, dumako na po tayo dito. Kaya po pala, etong si Chong Kitty ay mahilig sa halaman. Tinuruan pala ng kanyang walang niyang ama ng paghalaman. Kaya hindi po tayo magtataka, si Chong Kitty ay nahilig po sa halamang gamot. Abang naman pe. Okay? Yung pala ang pinamulat sa kanya ni Digong. Sabi ni Digong, anak, paglaki mo, gusto ko mahilig ka sa mga halaman. What the fuck? Ha? Opo, Dada. Simula po ngayon, mahilig na ako sa halaman. Chongke. Siyempre, mawawala ba naman natin ang tita nating laging galit? Oh. Ang tita. Wala. Aray ko. Pang. Wala ba naman ang tita nating laging galit? What the fuck? Si Tita Hadilet na laging galit. Galit na naman, oh. Wala talaga. Wala talagang anggulo. Laging mukhang galit.